Kung akala mo safe ang school hostel nyo, pues may isang kwarto dito na hindi dapat pinapasok. Kasi sabi nila pag may narinig kang basang yapak sa hallway, huwag kang lalabas. Hindi ka niya hinahanap, pero pag nakita ka niya, hindi ka na makakabalik. Pagdating pa lang ni Lian sa lumang hostel ng San Guillermo High School, ramdam na niya agad na off yung vibes. As in yung tipong, alamen, bakit ganito? Level, luma yung building, sobrang tahimik at parang lahat ng ilaw pagod na sa buhay. Habang naglalakad siya papasok, may weird na lamig na humahaplos sa batok niya kahit wala namang hangin. Pagbaba niya ng gamit, dinala siya ng caretaker papunta sa pinakadulong kwarto ng hallway, yung room 9. At dun pa lang, parang may kumirot ng konti sa tiyan niya. Lumasobra yung pinto, may gasgas. At kahit nakasara, parang may presence sa loob na hindi mo ma-explain. Yung amoy sa kwarto, hindi mabaho pero yung tipo ng amoy na, shti, bakit parang may basang damit dito? Habang inaayos niya gamit niya, napansin niya na may kama sa gilid na mukhang ginagamit pa. May bag, may sapatos, may kumot na maayos pa pagkakapwesto. Kaya medyo na pa, okay nice, may roommate ako, vibe siya. Pero habang tumatagal siya sa kwarto, dumadami yung weird signs. Yung kama ng roommate niya, parang minsan gumagalaw. Parang may humihinga. Pero pag nilapitan niya walang tao, sobrang legit creepy. Pagdating ng gabi, nag-start na yung total horror vibes. Habang nakahiga siya, may narinig siyang mabagal at malalim na paghinga mula sa kabilang kama. Hindi normal na paghinga, yung tipo ng hininga na parang galing sa isang taong pagod na pagod. Pero hindi mo sure kung tao nga ba talaga. Mas lalo pang tumitindi yung lamig sa kwarto kada ulit ng paghinga. Kaya si Lian halos hindi makagalaw. Kinabukasan, dumating na yung roommate niya. Sa unang tingin pa lang sobrang off na. Basa buhok niya kahit hindi naman umulan, maputla. At yung vibes niya parang, girl, bakit parang galing ka sa horror movie set? Ganon ka-intense. Habang lumilipas ang mga araw, mas nagiging noticeable na hindi kumakain. Hindi pumapasok ng klase. Hindi naliligo pero laging basa buhok, like WTF. At every night, yung kama niya parang may sariling buhay. Isang gabi, doon nagsimula yung totoong delubyo. May tunog na kumakalmot mula sa ilalim ng kama ni Lian. Hindi soft, hindi accidental. Parang may mahabang kuko na kinakayod yung sahig. The more na pinakikinggan niya, mas lumalakas. Hanggang sa may malamig na kamay o kung anumang bagay ang kumalabit sa paa niya. At doon siya literal na nanigas sa takot. Habang natatakot siya at hindi makapagsalita, narinig niya yung roommate niya. Nasa kama nito. Hindi gumagalaw pero nagsasalita. Sobrang lamig ng tunog. Parang hindi dumadaan sa lalamunan ng tao. At yung realization na dumating sa utak niya that moment, hindi lang silang dalawa sa kwarto. May iba pa. At kung ano man yon, matagal na itong nandyan bago pa dumating si Lian. Pagkatapos ng gabing halos di makahinga si Lian sa takot, pumasok siya sa klase na parang zombie, lutang, namumutla, para siyang hindi natulog kahit isang minuto. Pero kahit anong pilit niya iwasan isipin yung nangyari kagabi, bumabalik-balik pa rin sa utak niya yung pagkalmot sa ilalim ng kama at yung lamig na kumapit sa paa niya, yung uri ng lamig na hindi nawawala kahit sinubukan niya maglakad maghapon. Habang naglalakad siya sa hallway, naramdaman niya yung mga tingin ng ibang students. Yung parang may napapansin sila sa kanya pero hindi nila masabi ng diretso. Hindi niya alam kung mukha ba siyang pagod o may kung ano bang sumusunod sa kanya. Hindi niya masabi. Pero sa bawat hakbang niya, parang may bigat na hindi dapat nandun. Pagbalik niya sa hostel that afternoon, sobrang tahimik ng buong floor. Parang walang tao. Parang walang naka-check-in. Parang lahat nakaalis. Pero alam niya, may mga estudyante pa dapat sa mga kwarto. Pero yung vibe, dead air, walang nag-iingay, walang gumagalaw. Pagharap niya sa room 9, bigla siyang natigilan. Kasi yung pinto, bahagyang nakabukas. Hindi niya sure kung nilimutan niyang i-lock or may nagbukas. Pero ang naalala niya clearly, sinara niya ito bago siya umalis. Pagpasok niya, napansin niya agad, iba yung itsura ng kwarto. Yung kama ni Mara, na dati ay mukhang gamit pero hindi malinis, ngayon ay sobrang ayos. Para bang may nag-ayos ng sobrang perfect, parang hotel level. Pero ang pinaka-weird, yung kumot ay basa. As in basa na parang bagong sinawsaw sa tubig. Habang naglalakad siya papasok, bigla niyang naramdaman yung sahig, damp, basa. At bawat hakbang, niya may tunog na tsak, tsak dahil sa tubig. Pagtingin niya sa sahig, may bakas ng yapak. Hindi iisa, hindi dalawa, marami, paikot. Pabalik, papunta sa kama ni Mara. Papunta sa pinto ng banyo sa loob ng kwarto. Papunta sa ilalim ng kama ni Lian. At doon siya kinilabutan ng malala. Habang nakatulala siya, narinig niya yung tunog ng patak. Tick, tick, tick. Napatingin siya sa ceiling.
May tulo ng tubig, pero hindi tubig ang kulay, parang madilim na likido. Parang pinaghalong tubig at putik, at hindi niya alam bakit. Pero may naaalala siyang nabanggit ng mga estudyanteng nakilala niya kanina. May rumor na may nalunod daw dati dito sa hostel. Hindi niya alam kung bakit biglang pumasok sa isip niya yon, pero hindi accidental. Parang may nag-uugnay sa mga nangyayari. Habang nakatitig siya sa siling, biglang sumara yung banyo. Hindi malakas pero sapat para tumalon puso niya. Na-realize niya, wala namang hangin. Walang ibang tao. Walang dapat sumara nun. Nahalata niya rin na may humihingang mahina sa gilid niya sa banda ng kama ni Mara. Hindi halata kung tao ba o hindi. Pero yung tunog, malalim, mabagal, at parang galit. Hindi niya nilingon, hindi niya kinaya. Pinilit niyang lumabas ng kwarto, pero paglapit niya sa pinto, parang mas sumikip yung hangin. Yung tipong ang hirap huminga, parang may humaharang. Parang may nakatayong presence sa pagitan niya at ng pinto. At doon niya naramdaman yung lamig sa batok niya. Yung lamig na parang may mukha na nakadikit sa likod niya. Hindi siya lumingon, pero ramdam na ramdam niya. May nakasilip sa balikat niya. Kumunot ang balat niya. Nanginig ang tuhod niya. Yung utak niya pumipigil na, "Girl, wag ka lilingon. Wag ka lilingon kahit anong mangyari." Pero na-curious siya. Na-expect niya baka si Mara. Dahan-dahan siyang lumingon, pero wala siyang nakita sa direksyon na inaasahan niya. Ang nakita niya, yung salamin sa dingding. At sa salamin, hindi siya mag-isa. May babaeng nakatayo sa likod niya. Mahabang buhok, basa, nakalaylay. Hindi kita mukha. Pero ang noticeable, basang school uniform, basang sapatos, at tubig, tumutulo mula sa buhok niya pababa. Naglakad ito papunta sa kama ni Mara. Hindi naglalakad na parang tao, pero parang hinihila ng tubig, parang lumulutang. At doon niya na-realize, ang roommate niya ay hindi roommate, hindi tao si Mara. Hindi rin siya multong normal, si Mara ay parang katawan na binabalikan ng kung anumang nilalang na nalunod. Pagkakita niya nung nilalang sa salamin, napaatras siya. Tumama ang likod niya sa pinto. Hindi niya alam paano, pero napabukas niya ito at halos tumakbo palabas ng hostel hallway. Habang tumatakbo siya, ramdam niyang may tubig na tumutulo mula sa buhok niya kahit hindi naman siya nabasa. Parang may lumapit at dumampi sa ulo niya habang nasa loob siya. Nang makarating siya sa dulo ng hallway, sa kanya lang napansin, lahat ng ilaw sa hallway, sabay-sabay na nag-flicker. Walang tao, walang ingay. Pero sa dulo ng pasilyo, may tunog na papalapit. Hindi footsteps, hindi breathing, hindi kahit ano pang normal. Tunog ng basang sapatos na humahampas sa sahig. Pa, pa, pa. Mas bumibilis, mas lumalakas, at mas papalapit sa kanya. Doon niya na-realize, hindi niya dapat iniwan yung kwarto. Kasi paglabas niya, sumunod yung nilalang. Habang papalapit yung tunog ng basang hakbang sa dulo ng hallway, alos hindi makahinga si Lian. Yung utak niya umiikot na sa sobrang panic. As in yung feeling na, "Girl, bakit ba ako nandito? Bakit ako pumasok sa hostel na to?" Pero kahit takot na takot siya, hindi gumagalaw yung katawan niya. Parang may bigat na nakapatong sa balikat niya, pinipilit siyang manatili doon. Yung ilaw sa hallway, nagfi-flicker ng sabay-sabay. Hindi lang basta flicker. Yung parang sinasabayan ng heartbeat niya. Bawat pag-ilaw biglang kita niya yung dulo ng hallway, tapos mawawala ulit. At sa bawat balik ng ilaw, mas lumalapit yung basang anino. At finally, nung nag-stable ng bahagya yung light, doon niya nakita ng sobrang clear. Isang babae, soak na soak. Mukha nitong hindi kita. Nakahapay yung buhok hanggang baywang. At bawat hakbang nito may tumutulong tubig. Hindi normal yung lakad. Parang hinihila ng tubig sa sahig. Parang hindi nakasayad yung paa. Ramdam ni Lian yung lamig na humahabol sa kanya kahit hindi pa lumalapit ng todo yung nilalang. Yung lamig na hindi lang hangin. Lamig na pumapasok hanggang buto. Yung tipong galing sa ilalim ng ilog. Para bang may kasama siyang bagay na matagal nang nakaipit sa tubig at ngayon lang nakahanap ng daan palabas. Habang papalapit yung nilalang, nagbago yung tunog ng paligid. Parang nawala yung natural na ambience. Wala ng crickets, wala ng humahampas na hangin, wala lahat. Ang naririnig lang niya ay tulo ng tubig, yun lang, paulit-ulit, parang countdown bago may mangyari. Nang nasa kalagitnaan na ng hallway yung babae, bigla siyang tumigil. Hindi gumagalaw, hindi humihinga. Parang nakatingin kay Lian, kahit nakatakip ang buong mukha niya ng basa at madilim na buhok. Pero ang mas nakakakilabot, tumigil din yung tubig sa sahig. Walang patak, walang galaw. Parang nilalamon ng tahimik yung buong lugar. Dahan-dahan na umatras si Lian, hinahanap yung hagdan para tumakbo pababa. Pero habang umaatras siya,
Naramdaman niya na may tumulo sa balikat niya. Malamig, madulas, mabigat. Pagtingin niya sa sahig, may bagong patak ng tubig sa paanan niya. Hindi galing sa bubong, hindi galing sa paligid, galing sa itaas niya. At pagtingin niya pa itaas, halos sumabog puso niya. Kasi may nakasabit sa kisame na isa pang anyo ng babae, basa, putla, at nakatalikod. Pero yung buhok nito nakabitin pababa na parang kumakalat sa hangin. Parang siya ang pinagmumula ng bagong patak. Yung babae sa dulo ng hallway at yung babae sa kisame, parang parehong tumitingin sa kanya sabay. Parang pinapalibutan siya ng nilalang na hindi niya kayang intindihin. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya habang pilit niyang kumakawala sa takot. Alam niyang may kailangan siyang takasan at hindi niya alam kung alin sa dalawang nilalang ang uunahin. Pero bago pa siya makagalaw, biglang nag-shift yung ilaw at yung babae sa kisame biglang nahulog na parang walang bigat pero may tunog na sobrang solid pagsayad sa sahig. Hindi normal yung bagsak. Walang impact pero kita mong mula sa taas galing. At pagbangon nito, yung buhok dumampi sa sahig, tumutulo ng parang gripo. Pareho na silang papalapit. Dalawang nilalang, dalawang basa, dalawang silent pero sabay-sabay. Naghahatid ng lamig na parang nagmumula sa pinakailalim ng hostel. Dito, hindi na nag-isip si Lian. Tumakbo siya. Hindi niya na inalala yung ingay ng yapak niya, yung pagtama ng paa niya sa basang sahig o yung mga patak ng tubig na tumatama sa damit niya. Basta tumakbo siya. Pero habang bumababa siya sa hagdan, napansin niyang tumitigil yung bawat ilaw na dinadaanan niya, parang namamatay isa-isa. At yung stairs, habang binababa niya parang humahaba, parang hindi bumababa yung steps, parang paikot-ikot lang siya sa same level kahit ilang hakbang na ang ginagawa niya. Na-realize niya, ayaw siya paalisin ng hostel. Yung tubig sa sahig, sumasabay sa kanya pababa. Yung mga basang yapak ng nilalang ay naririnig niyang lumalakas sa likod niya. Yung hininga nila, ramdam niya sa batok niya. At sa isang iglap, paglingon niya sandali, wala na ito sa dulo ng hagdan. Pero may tumutulo sa paanan niya, malamig, parang dugo kong lamig. Kulay malinaw pero mabigat. Tumingin siya pataas at doon niya nakita ang pinakamalinaw sa lahat. Yung mukha ng nilalang, walang mata, walang ilong, walang bibig. Pero puno ng mga buhok na lumalabas sa bawat butas na dapat may features. At nakaporma yung buhok na parang sinusubukan siyang kausapin. Parang gumagalaw yung mga hibla para mag-form ng salita. Hindi niya maintindihan pero alam niyang hindi ito para sa kabutihan. Sa takot nag-collapse ang tuhod niya at doon niya naramdaman yung tubig na sumasampa sa binti niya, umaakyat ng mabilis na parang gustong hilahin siya pababa. Yung tubig hindi normal, may pressure, may hatak, may direksyon. Hindi ito basta water. Parang kamay na malamig na humihila papuntang ilalim ng hostel. Sumigaw man siya, wala nang malinaw. Lahat nagdidilim. Lahat umiikot. Lahat nilalamon ng wet, heavy coldness. At bago siya tuluyang mawalan ng malay, ang huling nakita niya ay yung pintong may nakasulat na 9. At yung boses na narinig niya, hindi boses ng tao, hindi boses ng babae, kundi yung tunog ng tubig na sumisipol na parang bulong, hindi ka pa pwedeng umalis. Sa huling sandali ng gabi, doon na-realize ni Lian na hindi lahat ng kwarto sa hostel ay para sa mga buhay. May mga espasyong naiiwan para sa mga nilalang na hindi matahimik, mga nilalang na hindi nakalabas, at mga kwentong hindi dapat buksan ng basta-basta. At kung minsan, kahit anong takas mo, kahit anong lakas ng sigaw mo, kahit anong pilit mong magsara ng pinto, may mga kwento talagang hahabol sa iyo. Hindi dahil galit sila, kundi dahil naghahanap sila ng kapalit. At ngayong gabi, habang unti-unting humihina ang liwanag, habang lumalalim ang katahimikan, may isang tanong na naiwan. Kung nakalabas si Lian, sino ang naiwan sa loob ng kwarto 9? At sino ang sumunod sa kanya palabas? Maraming salamat sa panonood. Ako si sa likod ng luhang itinago. At tandaan ninyo, sa bawat pintuan na binubuksan ninyo, may mga kwentong ayaw talagang magpaalam.